Kumusta mga kabasketball? Gilas Pilipinas, pag-usapan pa rin po natin ang mga latest na kaganapan dito sa ating Team Gilas Pilipinas. Eto, meron tayong latest news ngayon dito kay Kai Soto at dito kay AJ Edu. Inaasahan nga na dadating itong si Kai Soto bago mag November 15 dahil napabalitang itong si Kai Soto ngayon ay nag-undergo ng concussion protocol dito sa Japan, and kailangan sumunod ni Kai Soto dyan bago siya makauwi dito sa Pilipinas. At nilinaw naman yan itong si team manager Richard Del Rosario. Nakipag-ugnayan sila sa medical team ng Japan na kailangan talagang tapusin ni Kai Soto yung program dyan sa concussion na protocol na yan bago siya makauwi ng Pilipinas. Matatandaan nyo, hindi na pinaglaro itong si Kai Soto nung last game nila ng Koshigaya dahil nga sa nasiko siya sa ulo at dun siya chinek kung meron nga siyang concussion. So nilinaw yan ni team manager Richard Del Rosario at nitong si coach Tim Cone. So makakapaglaro itong si Kai Soto. Subalit itong si AJ Edu ang doubtful ngayon kung makakapaglaro dahil ayon dito sa report nagkaroon pa to ng injury, no? Humabol pa yung injury niya nung last game. So titignan nila kung magiging okay ba si AJ Edu itong mga susunod na araw, kung makaka-recover siya at i-check siya ng ating medical team dito sa Gilas yung kanyang kondisyon. Hindi natin inaasahan to mga kabasketball, no? Kasi very crucial yung magiging part nitong si AJ Edu at itong si Kai Soto dito sa ating Team Gilas Pilipinas. Alam talaga natin healthy na tong dalawa na to, pero ngayon lumabas na naman tong balita na to at kumpirmado nga na chine-check yung kanilang mga kondisyon. Kaya nga sinabi ni Coach Tim ko na magiging mahalagang parte sa rosters itong sina Mason Amos at Japet Aguilar kung sakasakali, dahil nga dito kina Kai Soto at AJ Edu. So sumasama sila ngayon sa practice itong sina Japet Aguilar at Mason Amos. So let's just hope mga kabasketball, no, na maging okay itong si AJ Edu at itong si Kai Soto para makasama sila dito sa second window dahil kailangan talaga natin sila. Kailangan natin ng big man and sila din talaga yung inaasahan natin dito. At sana ipagdasal natin itong sina AJ Edu at itong si Kai Soto na sana ay maging okay na sila at para makasama naman dito sa ating Team Gilas dahil sanay na tayo, no, sa ganitong sitwasyon dahil madalas nangyayari ito sa Gilas na kung kailan malapit na yung laro saka lumalabas tong mga injury na to. And tingin ko ito rin talaga yung reason kung bakit hindi mabitawan ni Coach Tim Cone itong si Japet Aguilar. Ginagawa niyang reserve dahil sa mga ganitong for emergency, no, na nagkakaroon ng injury. Meron siyang pwedeng mahugot na isang big man. And then andyan din itong si Mason Amos. Pero mas maganda mga kabasketball kung makakapaglaro talaga itong sina AJ Edu at si Kai Soto. So magiging solid yung natin, yung ilalim dahil marami tayong big man. Makakatulong din itong si Junmar Fajardo. Matatandaan nyo nung FIBA Asia Cup noong 2022, kung may nakakaalala, no, halos 11 players lang yung pinadala natin doon and wala pa tayong naturalized player, no? Small ball tayo doon. Si Kevin Kiambao nga, natatandaan ko, ginawa siyang sentro doon And ayon sa report mga kabasketball, ngayong gabi darating itong si AJ Edu, ayan, and si Kai Soto. Kailangan niyang tapusin talaga yung concussion protocol sa Japan. Mahigpit kasi yung Japan mga kabasketball bago siya makabiyahe papauwi dito sa Pilipinas. Mga kabasketball, hanggang dyan muna yung aking balita sa inyo at salamat sa laging pagsubaybay. This is Super Chris TV.